Alright, so welcome everyone dito sa ating day 3 ng 5-day Facebook Ads Challenge. We still have 1 minute left. I'd like to welcome everyone, si Miss Bea, Sir Kevin, Sir Aaron, Miss Faith, excuse me, Charlemagne, Fritz. Ayan, magandang gabi, Sir Ray. Good rainy evening. Yes, kumusta kayo diyan, guys? Hopefully walang taga Bicol sa inyo. Ako lang taga Bicol pero currently nasa Bulacan ako. Tubong Bicol kasi ako eh. So ano, hindi pa ako nire-reply nung aking relatives. So, good morning, Sir Randall. Okay. So, apektado lahat. Okay. So, let me know kung medyo may hangin kayong naririnig kasi naka-electric fan lang ako ngayon. Malamig ang panahon. Hindi ako nag-aircon. So, kung maingay sa inyo, let me know para patayin ko yung electric fan. Okay, so we have, I think everyone is already here. Maingay. Miss Prima, maingay. Okay, so let me, ano, let me make patay the electric fan. Ayan, so nawala na ingay. Okay na ba guys? All good? Let me know, yes, type yes dyan sa chat. Mukhang okay na. Sige, inom lang tayo ng tubig. Okay. Sige, let's go. So everyone is here. Let me just share my screen and I'm gonna head over to my mahiwagang chat GPT. No? Actually, this will be the parang first batch na bibigyan ko ng prompt na ganito. No, kayo yung kauna-unahang batch na bibigyan ko ng prompt. Kasi yung previous batches, yung pang day 3 talagang actual setup yon from click to message, click to call, Facebook lead form. Basta 4 yun eh, 4 na or 5 campaign setup yon. But right now, siguro isa or 2 campaign setup lang gagawin ko kasi I wanted to insert this kasi importante 'to 'pag gumagawa kayo ng copy, kailangan, tailored fit doon sa target audience po ninyo. Kasi naisip ko lang, balewala yung alam niyo mag-setup, pero hindi niyo rin alam kung paano niyo i-tailored fit yung inyong messages doon sa target audience ninyo. Make sense? Kasi yung campaign setup guys, mapapanood niyo naman yan sa YouTube eh. No, mapapanood niyo naman yan kung saan, so I don't know kung yung iba kasi na nahihirapan sila sa campaign setup pero later on or on the 5th day maghihingi ako ng feedback ninyo kung ano ba yung mas gusto nyo gawin ko yung previous na ginagawa ko na from lahat ng campaign setup ipapakita ko sa inyo tapos kasi pwede nyo namang ibalikan yung previous lessons eh, di ba? Meron doon yung actual campaign setup so paulit-ulit lang yan. But right now gusto ko kayo yung maging parang first batch na kailangan magkaroon kayo ng market research, no? Kasi naisip ko lang, it will help you guys kasi a lot of you knows how to set up the campaign, but you don't know guys how to do the market research. Okay, so that's what I'm gonna do right now. And I'm gonna share my screen so that we can start our lesson. Okay ba yun? I mean, thumbs up naman dyan or type yes kung okay ba yun sa inyo. Na magbo-market research muna tayo bago tayo mag-create ng actual campaign setup. Kasi importante yun eh, no? So, okay. So, yan, mukhang okay naman sa kanila lahat. Let me just quickly share my screen. Alright, so nandito tayo kay ChatGPT. I think you all know naman ChatGPT, the friendly, ano, the friendly talkative chat in the internet. Hindi ko paano i-describe to. So,
let's type in here, let's say, let's pick an industry. I'd like to pick one. Let's say, let me just stop sharing. Let's say, sinong gusto ko nating ano dito? Si Miss Mary May Moldes. Ayan. Anong industry niyo po, Miss Mary? Type in, ayan, real estate. Okay, so let me go ahead. Okay, by the way, real estate, but uh, in terms of target persona, sino yung, I mean, di ba, syempre alam naman natin na real estate is a high ticket product na agad, no? Hindi siya 1,000 peso product, hindi siya 10,000 peso product. It would cost them millions. Yon, upper middle class. When you say upper middle class, think of it as a specific one pa. Yes, upper middle class siya, pero ano siya? Like, ano ba trabaho nito? Ano ba tong pinagkakakitaan nila? Earning 100K and up, okay? So, nade-define na natin, earning 100K and up, upper middle class. Bigyan mo pa ako ng isa pang business owner or OFW. Yon, malapit-lapit na. So, medyo nagkakaroon ng clarity yung ipifeed natin kay ChatGPT. No? So, again, upper middle class ang target ni Miss Mary May, or Miss Mary na lang, earning 100K and up, probably business owner or OFW. So here's how we're gonna do it. No? Let me quickly share my screen. And then I'm gonna type in here, I want you to act as a master copywriter here in the Philippines. Ano spelling? Double P ba yan? Yan. I want you to act as a master copywriter here in the Philippines that will buy properties that I am selling. The buyer persona is doon mo tayo sa OFW, is an OFW. I want you to act as selling. The buyer persona is an OFW earning around 100,000 per month, who is an upper middle class, as an upper middle class, okay? I want you to act as a master copywriter here in the Philippines that will buy my properties that I am selling. The buyer persona is an OFW earning around 100,000 per month, who is an upper middle class income earner. Tapos ano pa yung sabi mo kanina? Earning 100K OFW. Okay. Okay. Now, anong tawag dito? Dito sa baba, lagay mo pa dito. Okay, before ako mag-ano dun sa baba, ano yung naiisip mong magiging parang unique selling proposition for them to buy? No? Are you targeting the relatives here in the Philippines, or are you targeting them directly where they live sa abroad? Let's say, pwede kasing OFW, pwedeng seaman, or pwedeng OFW living overseas. So, which one of those? Anong tatargetin mo? Yung relatives o yung mismong OFW na merong mismo nakatira dun sa
Okay, ibig sabihin, correct me if I'm wrong, if this person is residing sa, let's say, Dubai, no? So sila yung, okay, sila yung direkta. Ibig sabihin, ang targeting mo nun is Dubai or United Arab Emirates, no? So let's say, okay, so nagets na natin. Ngayon, as OFW, ano yung nakikita mong magiging part ng emotional aspect of buying the properties, yung magpo-persuade sa kanila, ibig sabihin magpo-push sa kanila para bumili ng properties. Ano yung emotional attachment na yon doon sa person na tatargetin ng ads mo? Think of it, think of that emotional attachment. Bakit siya bibili? Anong emotional attachment doon sa ads na makikita niya? Tingin mo ano yung magpapalambot ng puso niya para bumili ng real estate, ng properties na binebenta mo? Anything? Let me know, parang kung wala ka pa maisip, let me know. Kung may naisip ka na, walang maling sagot, no? Kung wala ka pa maisip, let me know, tulungan kita. But I want to living in a good environment. Okay, sige. Makikita niya yung maipupundar niya sa pinaghirapan niya abroad. Okay. Si Marjon, where they can enjoy the quality of life. Okay. So, yun yung mga emotional touch points na pwede mong ilagay dun sa market research mo. So, coming from your perspective, kukunin ko yung eksaktong sinabi mo dito para gamitin natin doon sa copy, no? Sa market research, I mean. No? So, the buyer persona is an OFW earning 100,000 per month, so na upper middle class. Make sure to target their pain points, dream outcome, desires, and dream outcome. Okay? Here are some of those things where you can you use as a context. No? Sinabi mo kanina, living in a good environment. Yan, copy natin to dito sa baba. Living in a good environment, ano pa yung isa? Where they can enjoy quality of life. Okay? And then, ano pa ba? Your hard-earned money will be a home here in the Philippines. Okay. There you go. So, are you ready, guys? Okay, basahin natin ulit. I want you to act as a master copywriter here in the Philippines that will buy properties that I am selling. The buyer persona is an OFW earning 100,000 per month who is an upper middle class income earner. Make sure to target their pain points, desires, and dream outcome. May gusto pa akong i-add eh. Make sure to target their pain points and dream desires and dream outcomes. Okay na siguro. Okay. So, here are some of the things where you can use as a context. Okay, there you go. And then, that's it. Generate. Ay, teka. Teka. Mali. Gumawa siya ng sales copy agad. Teka. Ito yung kanina eh. Teka. Ito.
Lagay ko muna sa notepad, Tapos send ko yung ano sa inyo, yung, anong tawag dito, yung prompt para tatanggalin niyo na lang, papalitan niyo nung, um, industry niyo, 'no, kung anong industry kayo. So, teka, I want to create a buyer persona for ayun, ay mali ako, teka. I want you to create a buyer persona for the properties that I'm selling. Create a buyer persona um, I want to create a buyer persona and act as a master capper in the toolbar. Okay. So, tingnan natin kung ano to. Tingnan natin dito. Pak. Okay. Then, that's it. Yan. Engineer in Dubai. Ayan. So, buyer persona, OFW Michael Santos. Okay. Ito na siya. Generate na. Yan. Copy targeting Michael. Patapusin muna natin siya magsulat. Okay. So, if we were to read kung anong ginawa ni ChatGPT, si Michael Santos is a 35-year-old OFW in Dubai, engineer, married to 2 children, age 7 and 3, originally from Quezon City, upper middle class, values comfort and security, financial status, regular remittances back to the Philippines, focus on long-term investment. Ano yung kanilang mga pain points? Uncertainty about stability. Michael has been working abroad for almost 10 years and despite earning a good salary, is worried about the future. He fears not having a secure place to come back to when eventually retires or if an emergency forces him to return home. Misses quality time and with family, unfulfilled dream of owning a home, cost of living abroad. Ano yung kanyang mga desires and outcome? A home to call his own. No, Michael dreams of owning a property in the Philippines where his family can live in a safe and well-developed community. A better life for his family. He wants his hard-earned money to go to something tangible, an investment in their future quality of life. Financial security. Michael wants to stop feeling like his money is being drained abroad. No? Peaceful retirement plan. Michael sees his property as a retirement haven. Okay? Here are some of the ad copy that you can use so that you can target Michael specifically. Ang iyong pinaghirapang pera magiging bahay sa Pilipinas para sa mas magandang bukas. No? Hi Michael, alam naming mahal mo ang pinapangarap, matagal mo nang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay or masyadong Tagalog to, tahanan. You can change something. Pagod ka na ba sa pakiramdam na kahit gaano kalaking kinikita mo sa abroad para hindi pa rin sapat? Nakakamiss na ba ang simpleng mga bagay at mga halakhak ng mga anak mo habang naglalaro sa sariling bakuran at ang tahimik na gabi, masyado na siyang malalim? You can modify this one. Okay, let me stop sharing this one, guys. Ano yung nakikita nyong pagkakaiba? Actually, sorry. Pinagpapawisan ako. Mag-i-aircon na ako. Wait lang. Wait lang, guys. Maingay yung electric pan eh. So, ano yung pagkakaiba nung nakikita ninyo sa ginawa ko ngayon versus doon sa current na ginagawa ninyong ads? No? Ito yung classic example na if you sell to everyone, you sell to no one. No, hindi mo pwedeng bentahan lahat. Kailangan mo magkaroon ng isang figure,
Yes, detailed yung ano mo, detailed yung kasi ganito yan guys, 'pag shinoot mo yan yung mga ads mo doon sa ads manager tapos walang kinakausap yung ads mo, magba-blast lang si Facebook niyan, eh. Alam mo yun, para kang nagpakain ng ano, para kang nagpakain ng, um, sisiw, 'no, ano yun, sinabog mo yung ano, sinabog mo yung mga feeds dun sa sisiw and eventually instead na sisiw yung mapakain mo, majority nung mapakain mo sisiw, pati yung mga nearby na ano, na mga hayop napakain mo siya. So parang wala siyang ano, wala siyang direksyon in terms of the detailed targeting na tinatawag. Although nilagay mo dun sa targeting OFW or frequent travelers, pero walang sustansya yung ads mo. Parang nakalagay lang doon ABC property tapos wala na. Nakalagay lang doon we are near the airport, blah blah blah. So wala siyang sustansya. So now I'm gonna show you guys how you can anong tawag dito? Apply this prompt doon sa by the way guys, if you want to learn more of the detailed training, you can go here sa ano sa forum. Actually, sisend ko na sa inyo and then meron ditong training. Type nyo lang dito persuasive. Teka. Persuasive copywriting. Eto. So send ko siya dito, panoorin niyo to kasi mas detailed to. No? Andiyan yung ano, yung training wherein you can have more understanding on how to create an ad copy. Okay? So andito ba si Sir Randall, no? Sir Randall, ano nga yung ano mo? Ano nga yung business mo? Kasi nagawa na natin yung sa real estate. Doon naman tayo sa business mo kasi yun yung business mo yung nasa akin na ano, car dealership. Okay. So, let's anong tawag dito? Ganito lang, switch lang natin to. So, si Sir Randall is a car sales agent. So, meron silang pagkakahawig ni Miss Mary. No? Although, yung isa, kasi parehong high ticket to. So, ang gagawin ko dito, para hindi na tayo mag-generate ng from scratch, ang gagawin ko dito, sasabihin ko, this is perfect. This is perfect. I want you to switch my products from real estate properties that I am selling to a car to a car dealership which I work there as a car sales agent, targeting the same persona, same buyer persona. And so from real estate na target buyer persona, I switch it to the same buyer persona but with different desires and dream outcome. Okay ba 'yon? So since ang ano ni Sir Michael yung gagamitin natin ngayon, yung ad account. Yung pinaghirapang pera gagawin naming sasakyan para mas komportable. Ayusin natin 'to mamaya. Masyado malalim yung Tagalog niya. So
What I'm gonna do habang nagge-generate si ChatGPT, punta ako dun sa ad account ni Sir Michael, ni Sir Randall. Ano nga yung ano mo, Sir Randall, ad account mo? Kalimutan. Suzuki, no? Suzuki Matina. Okay. Tama ba? Suzuki Matina. Yan, okay. So, nandito tayo ngayon. Click no. Meron ka na bang ano diyan, meron ka ng image diyan na pwede natin gamitin? So what I'm gonna do habang i-send mo yung yung image sa email ko. Sige, virtual5solutions@gmail.com. Ayan, pakisend mo dito yung image habang set up ko to. Okay? So what I'm gonna do is I'm gonna click create and then tawag dito, kailangan natin ng leads dito kasi hindi man yan bibili agad ng kotse na binebenta mo or ng property na binebenta mo. So you need some information which is the mobile number or email so that you can nurture them after nila mag-opt-in. So click mo yung leads, continue. Manual leads campaign, continue. Tapos type mo dito TOF conversions CTM leads testing. Ang ibig sabihin po ng TOF, top of the funnel or pinaka pwede mong tawagin tong cold audience. Ibig sabihin first time ka nilang makikita sa social media. So top of the funnel campaign or cold audience, cold campaign. Ang ibig sabihin ng CTM is click to message. Okay? So nandito sa campaign level. Okay? Then pagpunta mo dito sa ad set level, punta ka sa Messenger. Then, pangalanan mo tong, let's say, Davao, broad open audience. Ibig sabihin, wala akong targeting na nilagay dito. -1. Okay. And then, pagka makakita kayo ng ganito, view terms and conditions, i-click mo lang yung view terms, agree ka lang. Yan, and then accepted na siya. Okay, and then pagdating dito, lagay mo lang ng 100 peso budget, and then ilalagay mo 12 midnight. Mamayang madaling araw, 12 AM. Okay, bakit 12 AM? Because we want to spread our budget from 12 midnight mamaya hanggang 12 midnight the following day. Kasi kapag nag-launch ka ng midday, halimbawa 10 AM, na mismo yung window of opportunity between 6 to 8 AM, which is papasok yung mga tao, papasok sa kanilang trabaho. And at the same time, between 6 PM to 8 PM, pauwi naman sila. So anong usual na nangyayari dito? Pagpapasok at pauwi, 'di ba nasa harap sila ng cellphone nila. Nagbo-browse. Dapat makuha mo tong window of opportunity na to para at least yung budget mo may spread out all over the day. Okay, kaya 12 midnight po yung preferred ko na time maglo-launch kayo ng ads. Okay, so balik tayo dito. Dito wala akong ginalaw. Hindi ako naglagay ng targeting dito. I'll be giving you guys the example later on. Punta ako dito sa ad level and then check ko yung email ni Sir Randall for ads. Ayan. Tapos Bermanse. Okay, tapos balik tayo dito, no? Pasok ko dito, remove all, add media, add image, upload, tapos downloads, asa na yun? At wala pa. Ayun, Berman Sale, pumasok na. Downloads, saan napunta yun? Sa desktop ba? Yan. Saan ko makikita yun? Teka. Topic ko na nga lang nawawala eh. Paste ko dito, tapos balik ako dito.
upload sa desktop. Ay, ba't ganun? Hindi ko makita. Desktop. Huh? Ano to? JPEG? Ano to? Video. MP4. Kaya pala. Okay, okay, okay. Gets. Kaya pala hindi ko siya makita kasi hindi pala image kasi MP4 type. So, add media, add video. Upload. Desktop. Ayun, lumabas na siya dito. Papaling ko tong... Ayan. So, yes, leads po yun, Sir Randall. Okay? So, yan. Ina-upload na natin. Tapos, that's it. And then, click na natin yung next. Next. Done. And then, what we're gonna do is, we're gonna head over dito sa create. Create. Punta tayo ng advanced. Lagay natin to broad chat flow 1.0. Okay? Tapos, punta tayo sa content. Welcome message. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin yung welcome message niyo. Usually, tinatanggal ko to. Tapos, questions. Are you interested in our, let's say, October promo? October promo. Ayan. And then, answerable by yes or no. Yung not now, palitan nyo lang ng no. Okay, tapos yes yung nasa taas. Then, tapos, pagdating nyo dito sa baba, tanggalin nyo tong city. No? And then, dito sa add question, you can ask, let's say, pwedeng ma-edit yan later, sir. Yes. Hindi mo na siya ma-edit pag pinablish ko, pero tuturuan kita kung paano mo siya edit. No, so, pagdating dito, let's say for example, sa add questions, custom question, which type of vehicle, which vehicle are you interested in? Tapos, pareho lang din naman to kung may products kayo. Halimbawa, kung anong products yung binibenta nyo, kung property man yan, which property are you interested in, lagay ka lang dito ng add option, tapos lagay mo dito yung option, which is, let's say, Suzuki, ano ba yan? Suzuki Alto? Alto, let's say, ano pa ba yung mga variations ng ano? Suzuki sedan. Ano ba yung mga variations nito? Desire? Desire. Suzuki Desire. Ayan. Desire. Ano pa ba? Ertiga. Ayan. So, add option ka ulit. Suzuki Ertiga. Ano pa ba? Espresso. Add option ka ulit. Suzuki Espresso. Ayan. Tapos, ang gagawin mo, wag mo masyadong damihan. Bigyan mo lang sila ng mga 2 to 3 options muna. No, although marami kang variants or marami kang options na binibenta, but wag mo munang damihan. Make it to the point na meron kang initial offers or initial products na i-select nila. Magta-type naman sila doon kung wala doon sa selection eh. 'Di ba? Tapos, pagdating mo dito, add question ka, user information, phone number. Huwag mo tong i-allow to skip, i-uncheck mo to, dapat answer validation. What is your correct phone number? Phone number. And then, kung kukunin mo yung email, add question, user information ulit, email. What is your correct email? Correct email. Answer validation, tanggalin mo yung allow to skip. And then, makikita mo na dito, automatically, pipindutin na lang nila yung kanilang email o kaya yung kanilang mobile number.
Pagdating mo dito sa completion message, thanks for answering your questions. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. Disqualification message, thanks. Okay na yan. Privacy policy, ilalagay mo dito yung Facebook page mo na URL. Since wala ka pa namang website. Punta ka dito sa Facebook, no? Tapos switch mo Suzuki Matina Davao. And then click mo lang to, yung mismong logo. So mapupunta ka dito sa URL na to, no? Kokopyahin mo 'yan. Balik ka dito, paste mo siya dito. No? And then what you're gonna do is click save. Got it. Okay? Now, pagdating dito sa add copy, you must have a verified phone number. Okay. Ano bang phone number mo para ma-send ko yung OTP? Kasi hindi natin mapapublish to kapag wala yung OTP. PH ba? PH. PH. Pa-send ng number mo dyan, sir. Yan. Yung mga order, guys, ng sasakyan, paki-text nyo na si manggagaling ng Davao yung Suzuki ninyo. Okay? Baka may maging client ka pa dyan. Okay, ito yung number mo. Tapos, pa-send sa akin ng OTP. Send next. Tapos, SMS. Then, paki-send sa akin yung OTP. Okay? Sige lang. Ay, mali ang number. Diyos ko. Okay, teka. Mali ang number. Back. Okay. Ala. Okay. Send natin. Okay. Tapos, next. SMS, next. Okay. Check mo kung may na-receive ka. Sa manager po ninyo. Okay, sige. May dumating na ba na na text? Palagay na lang ng OTP dyan. Wala pa. Paano natin ipapublish to? Okay, antayin natin. Baka na-traffic lang sa nasa Cebu pa. Hindi, nagbarko sa Batangas, medyo na traffic pa. Nagtugo. Kaya hindi pa makarating yung OTP. Ayan. 09. Ayan, magkakilala pa yata kayo ni Sir Kevin. Ayan. Sige, nagkabentahan na ng kotse rito. Okay, wala pa yung OTP natin. Nagkwentuhan na dito sa chat. Ayan. Resend ko na lang yung code siguro. Resend code ko na lang to. Okay. Check mo kung may pumasok. Nag-resend code ako para ma-publish natin. Pag-chika pa yung dalawa dito, nakakuha sila ng ayun, masok na. May bayad yung chika nyo dito, Submit. Nagbayad na pala kayo ng 499, so okay na yun. Ayan, number is confirmed. Okay, done. Ngayon, yung primary text ninyo, ito na yung gagamitin ninyo na doon sa ito. So, si Sir Michael, nasa OFW sa Dubai, engineer. Ngayon, paano mo na siya, kumbaga, i-hook doon sa binibenta mong sasakyan or whatever, kung property man yan or life insurance man yan, whatever, dito mo na siya kukunin.
No, hindi ka na mag-iisip nung sobrang lalim paano mo gagawin yung copy mo kasi meron ka na dito ng desires and dream outcome ng target audience mo. Let's say for example, gawa tayo ng headline out of this, no? Ayan. Turn your hard-earned money into a family asset. Gawin ko tong headline, no? Pero pagandahin pa natin. So, eto. Turn your hard-earned money into a family asset before you settle for good here in the Philippines. Di ba? So, pag binalikan mo dito, pwede mong turn your hard-earned money into a family asset before you settle for good in the Philippines. In the Philippines. Double L yata, double P. Yan. Di ba? Meron ka na kaagad something that will give them the parang emotional aspect of buying either car man yan, insurance man yan, property man yan, product man yan. Ano yung lagi niyong isipin para saan? No? Para saan yung para kanino nag-i-speak or para kanino tong ads mo na to magre-resonate. Tapos pwede ka pa nga pumunta dito sa yitex.com. Tapos kunin mo tong punta ka dito para naka-highlight or naka-bold yung text na yan. Turn your hard-earned money into family asset before you settle for good in the Philippines or here in the Philippines. Here in the Philippines. Ayan, copy. Tapos, lagyan mo dito na sa baba. Balik tayo dito. Imagine having a car that not only brings convenience every day, masyado siyang English, no? Pwede mong gawin dito. Copy mo yan. Open tayo ng bagong ChatGPT. Turn this ad copy into a combination of Filipino, and English. Ayan. Imagine mo na meron kang sasakyan na hindi lang nagbibigay ng convenience sa araw-araw mong routine pero nagsisilbi ring simbolo ng success na na-achieve mo. Comfortable na makakapasok ang mga anak mo sa school at magagawa ng asawa mo ang mga errands niya ng may peace of mind. Pag uwi mo, magkakaroon na kayo ng quality family time because you'll be enjoying road trips together at pag-explore ng mga bagong destination. Di ba? So, pwede mo pa itong i-refine but for the sake of this demo, I'm just gonna paste it here and then make some adjustment here. Okay? Yan. So, meron ka ng sales copy that speaks to your target audience. Hindi lang siya basta, Bearman's promo, bili na kayo, 20,000 discount, Suzuki Desire, 13,000 DP, 1.2 engine, kung ano man yan, 1.2 or 1.5 engine. Masyado siyang broad, masyado siyang ang tawag dito, walang sustansya, walang kausap yung ads ninyo. So ngayon, kahit papaano, meron ka ng something to give them value or na kinakausap ng ads mo. Pwede pa nga balikan mo dito. Let's say, balik tayo dito. The best investment
as an OFW for your loved ones. O, di ba? Turn your hard-earned money into a family asset before you settle for good here in the Philippines. Imaginein mo, meron kang sasakyan na hindi lang nagbibigay ng convenience sa araw-araw mong routine, pero nagsisilbi ring simbolo ng success mo. Success mo na na-achieve sa 10 years mo sa Dubai, 10 years mo sa Dubai, komportable na makakapasok yung mga anak mo sa school at magagawa ng asawa mo ang mga errands niya ng may peace of mind. Pag-uwi mo, magkakaroon na kayo ng quality time or quality family time, enjoying road trips together at pag-explore ng mga bagong destination. Tapos headline, hanap ka lang dito. Let's say itong ano na to, let's say ayan, fuel efficient family car. Ayan, kopyahin natin to as headline. Fuel efficient family car best or fuel efficient family car for your loved ones. Yan, mayroon nga ng headline. O, solid yun. So, pag nakita nila, fuel efficient na, tapos family car pa para sa mga mahal ko sa buhay, ba, bibili ako. Alam mo yun? So, pero Bisaya man, yan sir, kanina sa Davao. Ayun. Oh, gusto mong Bisaya? Diri, magkasabot king ano, Tagalog. Okay. Punta tayo dito. Punta tayo ng ChatGPT. Ulit. Kasi ang inassume natin na ang target nasa Dubai eh. So let's say Bisaya nga yung nasa Dubai. So convert convert this sales copy to Bisaya. Ayan. Boom. Ang pinakamaayong investment isip o sa OFW para sa imo mga mahal sa kinabuhi. Oh, ibali nga mga imong gipaniguhatang kwarta nga adto. Hindi ko na mabasa. I'm just trying hard guys, sorry ah. So, ano nangyari? Ba't hindi na nag-push through? Wala rin masyado. So, ayan. Imagine nga, ayan. Bahala ka na dyan. Hindi ko na maintindihan kung ano yung nakalagay dyan, but you can switch it from Tagalog to Bisaya. Ayan. So, mag-enjoy road trips o pag-explore sa mga bagong destinasyon nga mag-uban mo. Yan. So, bahala na kayo dyan. Halos mabaon. Okay? Gets? Nakuha? Tapos publish mo to. Ayan, hindi na namin naintindihan tuloy. Okay? So, but anyway, i-publish ko na siya and then dahil meron na tayong ad set for broad open audience, ibig sabihin ay let the algorithm find the best target for my ads. Okay, wala akong ginamit na targeting. So what I'm gonna do, I'm just gonna duplicate this ad set. Kasi broad open audience to, di ba? And then duplicate. What I'm gonna do is, let's say, type ko demographics, OFW. Pupunta na ako dito sa baba, switch to original audience options, use original audience. Tapos ang gagawin ko ngayon, dito sa location, kanina pala hindi na natin napalitan, no? So pwede natin itong ilagay United Arab Emirates. Ayan. Tapos tanggalin ko yung Philippines.
Kung doon ka mag-add sa UAE, tapos syempre lalagay mo dito sa detailed targeting ng let's say kung merong OFW, tingnan natin. Pinoy OFW. Tingnan natin kung meron na OFW. OFW Global Community Website. Ayan. Interest. Or Pinoy OFW. Or Seaman. Kung Dubai. Ayan. Dubai OFW. O kaya frequent travelers. Frequent travelers. Ayan. Frequent international travelers. Tapos i-uncheck mo to, yung advantage detailed targeting kasi mag-i-expand yun eh. So dapat pagka nagte-test ka pa lang, i-ano mo yan, i-uncheck. So, meron ka ng 6 million to 7 million na estimated audience size. Ang ideal na audience size is wag kang bababa ng 2 million. So nasa 6 million ka na. So okay na yan. So that's it. Publish mo siya. That's it. Then you can make some adjustment. Ngayon kung gusto mong ipalitan yung Sir Randall, yung aking ginawa, punta ka lang dito sa ad level, tapos click mo tong edit, scroll down ka dito, yung broad chat flow na yan, hindi mo na kasi yan mababago. No, hindi mo na mai-edit yan. Ang gagawin mo dyan, click mo yung duplicate, tapos punta ka sa advance, gawin mong 2.0. Tapos, tsaka mo baguhin kung ano yung gusto mong baguhin dito sa ginawa ko. Okay, magiging 2.0 na yon. Hindi na siya. Yung 1.0, yun yung ginawa ko. Okay? UAE tapos Bisaya ang copy. Okay. Ganito guys, no? Kung tatargetin nyo is yung demographics niyo is Davao, ang target audience nyo, di pwede nyo ibisaya. No? Pero kung ang target audience nyo nasa UAE, so maraming OFW doon, hindi lang Bisaya, hindi lang Bicol, hindi lang Ilocano, hindi lang Tagalog. Halo-halo na doon. So make it Tagalog na lang para hindi siya anong tawag dito, hindi siya masyadong specific doon sa Bisaya speaking OFWs. Make sense? Same din sa sa real estate. Same din sa financial advisor, same din sa car industry. If you're targeting abroad, make sure na Tagalog na lang siya or Filipino. Tapos kung talagang specific na Davao region lang yung tinatarget niyo na geolocation, and then make sure pwede niyo pwede niyo Bisaya language. Gets? May natutunan ngayong gabi? Hindi ko na pinakita yung karamihan na setup, no? But this is how you do it. Kasi yung setup, guys, madali lang yun eh. Ang daming tutorial sa YouTube, ang daming tutorial sa na pwede niyong mahanap. Pero what I'm trying to say here is, do not just randomly throw an ad na walang kausap yung ads niyo. It speaks for everyone. May question ako saglit. For example, 3 type of audience ang target, 3 campaigns rin ba ang need? 3 ad sets, hindi campaign. Ad sets. 1 campaign, lahat nung testing mo nandoon na. Ibig sabihin, Sir Randall, dito, itong campaign mo na to, wala nang magbabago dito, as is na to. Okay, pagdating mo sa ad set, duplicate ka lang, kamukha nito, broad audience ito, walang targeting. Ito namang isa OFW, duplicate ka ulit ng isa, seaman, or let's say, business owner. So, ganun mo siya gagawin. Tapos po, 100 pesos lang. Okay? Question. Ano po ba ang difference ng dataset versus pixel? Pareho lang. Kasi we already added pixel sa website namin so when we set up this ad set, di naman mahanap yung pixel. Okay. Yung pixel ngayon, wala na sa pixel, nasa datasets na. Okay? So, lumipat na sa dataset. Doon mo siya gagawin, yung pixel. Okay? Sir, better ba na one ad set
one location? Yes. Okay. Pwede yan, Sir Ben. One ad set, one location. Pero kung halimbawa, say for example, yung products mo or services mo, yung products mo, kaya namang bilhin all over the Philippines, o di all over the Philippines mo na. Pero kung yung products or services mo limited by geographic location, then make sure na one location lang. Halimbawa, Davao lang, ay di Davao lang. Kung in all over the Philippines mo yon, tapos nasa Davao ka nagbebenta, parang unfair yun sa'yo. Hindi disadvantage yun kasi I don't think na I'm from Bulacan, bibili ako from ng kotse sa Davao. Eh meron namang malapit na dealer dito sa amin. So, lalo kung salon ka, so limited ka by geographic location, ipinpoint mo lang dun sa location kung ano meron ka na services na reachable ka. Bale, tatlong 100 lahat, yes, Sir Randall. Marjon, Coach, we are going to discuss din yung audience targeting tanks. Eh, yun na nga yun, audience targeting. Hindi pa ba yun audience targeting, Sir Marjon? Audience na yun. Ito siya, di ba? Iyon yung audience made, yung demographics OFW, my audience is OFW. That's my audience targeting. Sila yon. Frequent travelers, Dubai OFW. Unless otherwise, meron kang ibang definition ng audience targeting. Let me know. Sir Marjon. No? Miss Tin, paano po i-ads yung mga dating nagka-interest na dyan pero di pa close deal? May tutorial po ba yon? Pwede. Ganito lang yung gawin mo. Punta ka lang dito sa All Tools, Audiences. Baka ito yung tinatanong ni Sir Marjon. So, punta ka lang ng Audiences. Retargeting siguro yung tinatanong niya. Create a custom audience. Facebook page. Everyone who engage sa Facebook page mo. Click next. Tapos, everyone who engage FB 365. Type mo dito. Everyone who engage FB 365. 365. Ayan. Create audience. Yan. Meron na akong audience na 365. Populating na siya. Balik ako dito sa Ads Manager. Okay, and then punta ako dito. Ito, duplicate ko lang to. Kasi TOF to, di ba? Duplicate. Keep current setup. Continue. Duplicate. And then, gagawin ko lang tong MOF. Conversion, CTM leads, retargeting. Retargeting. Tapos, pupunta ako dito. Dahil dalawang ad set yung na-duplicate ko, didelete ko yung isa. So, didelete ko tong isa. Tapos, dito, click ko yung edit. Baba ako dito sa switch to original audience options. Tapos sa custom audience, type ko lang dito 365. Ayun na siya, yung ginawa kong audience. Everyone who engaged 365, yan na po yung retargeting campaigns. Make sure na i-uncheck nyo tong advantage custom audience kasi mag-i-expand yan. Okay, and then what I'm gonna do is I'm gonna publish. Then, yan, dalawang campaigns na nag-run ko, naka-schedule ko. Isang top of the funnel or isang cold audience, yung nasa baba is warm audience. Okay? Nasagot ko. Paano po i-ads yung dating naka-interest? Okay na, nasagot. Sir, if mag-input kami ng overseas location like Dubai, may dapat bang iwasan para di ma-restrict? Wala naman. Kailangan mo maging compliant tong ads mo.
No, walang kinalaman yun kung Dubai yung tina-target mo or kung Pilipinas man yan, UAE, ah, Bahrain o ano, kung anong lugar yun. Walang kinalaman yun sa geo-targeting. Mare-restrict ka lang kapag hindi compliant yung ads mo. Si Eway Network, pag magsiset po ba kami ng ad set, if yung conversion namin sa website is gagawa po kami ng bagong pixel? Kasi yung option lang po namin is dun to create a new pixel. Gawa na lang kayo ng bagong pixel. Kasi kung hindi nyo mai-connect yung dating pixel, mahirapan kayo, di gawa na lang kayo ng bagong pixel. Yung lookalike audience po, paano gawin? Mabilis lang, turo ko. Sige. Punta lang kayo ng audience. Tapos, ito, everyone who engage with FB, click nyo lang tong 3 dots. Create a lookalike. Tapos, type nyo dito Philippines. O, yan. Audience. Create lookalike audience. Ayan na. May 1% lookalike audience ka na. Okay? Next, wala na po yung interest, more specific demographics like jobs, frequent travelers. Tinuro ko na po, Sir Marjon. Nandoon na po yung demographics, no, doon sa anong tawag dito? Doon sa Ads Manager. Dito sa Ads Manager, makikita mo dito, halimbawa ito, yung sa broad natin, halimbawa kunyari papalitan natin. Switch to original audience option. Ayun oh. Nandito na yung dito sa all demographics, interest and behaviors. Ayan na siya. Click mo lang yung edit, nandito lahat 'yon. Gets? Interest and demographics targeting na 'yan. Fairly broad, fairly broad is for specific. Make sure na malaki yung audience size mo, Sir Marjon. Now, the more na malaki yung audience size mo, the more na mas maganda. Okay, pero kung talagang limited talaga yung geographic location mo, I mean, yung car salesman ka, limited ka lang sa within the Davao region or within mas specific na location, edi yun lang yung targetin mo. Okay? Charmaine, sir, ano po mas effective to top clients na looking for property that you are offering? Is it FB page post, boosting, or set ad campaigns? Sa boost post kasi, Miss Charmaine, na kung nandito ka nung day 2 kahapon, in-explain ko doon na ang boost post kasi is ang default nun is engagement. Although makakakuha ka din naman ng sales, but ang default nun is engagement. Pa-segue po ako, mahaba to ah. Say may nag-add ng page tapos nakalagay doon yung 2 people na nabigyan ng access sa page, sabi, but aren't part of the business portfolio. Kapag in-add ko sila sa business portfolio, hanggang saan ang magiging access nila? Ang knowingly kasi tama ka, may business portfolio na ako under my name. Then under non 2 pages, I'm worried baka ma-access din nila yung ibang page at personal. Don or Done, there are 2 ways to give access. Yung full admin access na ginawa ko nung day 1 or partial access. Makikita mo dun partial access. Okay? So partial access lang ibigay mo. Yung assigned assets, ibig sabihin nun, ina-assign mo sa kanila yung either yung Facebook page mo or yung ad account mo or yung Instagram account mo or yung WhatsApp account mo. Yan po yung mga assets mo. Okay? Ibig sabihin, ina-assign, although nasa loob na sila nung business portfolio mo, pero it doesn't mean na nasa loob sila, may access sila dun sa page. Unless otherwise, bibigyan mo sila ng access. Yun po yung assigned assets. Okay, Done or Don? Default ba yung everyone who engage FB? Yes. Default yung 365 na yon, pwede mong i-reduce yun to 90 days, 60 days,
7 days, 14 days. So, depende sa'yo. Default yung 365. Miss Gemma Navarro, hello. Yes. Ano po tanong nyo? Paano po pag email ad ang gagamitin to find lookalike audience? I-upload nyo po yung audience. Nasa advanced lessons po yun. No? Boss, pag nag-duplicate ng ads lang. Usually, pag nag-inquire, di ko alam kung saan banda yung pinakamarami inquiries. Saan kaya ang item? O di dun sa mismong ad. Puntahan mo yung ad level, Miss Tin. No, kung may multiple ads ka per ad set, punta ka dun sa ad. Makikita mo dun yung yung results. Punta ka sa results, Miss Tin. Pag pumunta ka dito, ayun results. Ito, yung column na to, results, pag-uusapan natin bukas yan. No? Mas detailed yung ibibigay ko sa inyo bukas. Miss Gemma, what if na-ban ka ng Meta sa FB ads mo? Paano magre-request to lift that ban? Punta ka dun sa doon sa ang tawag dito, doon sa meron nakalagay yan doon eh. Hindi ko mapakita sa iyo ngayon kasi wala akong naka-ban na Meron doon nakalagay disable tapos lalagay mo doon submit for another review. Mapupunta ka na doon sa sa may disabled ba ako na ganap ako ng disabled na account. Wala yata akong disabled na account eh. Ito meron yata. Ito, meron akong disabled. Ito, punta ka dito sa pagpunta mo din sa makikita mo yun ganyan, di ba? Your account violated. I-click mo tong request a review, itong kulay pula na yun nasa dulo, request a review. Tapos mapupunta ka dun sa sa account mo. No, para mag-request ka ng review. Okay, dun sa client ko na na-ban eh. Okay, marami ng tanong but I'll be answering 2 more. May 700 pa ako dun sa ad account ko. Gusto ko gamitin pero naban na ako. Wala kang magagawa kung naban. You have to submit another review. Okay? Follow-up question po dun sa Pixel. Confirming lang po kung tama. Since new po yung Pixel, i-remove din po namin yung previous Pixel na naka-integrate sa website. Yes. I-remove nyo po yun. Okay. Ilang beses ka na nag-request to pag permanently disabled na po yun, hindi mo na ma-recover yun. Kahit na mag-request ka na mag-request. Kung permanently disabled na siya, move on na po kayo. Ganun na po yung pinaka-the best na gawin nyo dun. Move on. Kung gaano po kayo kabilis nag-move on nung ex mo, ganun din po dapat kabilis. Miss Gemma. I'm just kidding. So, kung matagal ka nag-move on doon sa ex mo, matagal kang mag-iintay kamukha nung sa ad account mo na maibalik ni Facebook. So, pero kung mabilis kang mag-move on, mabilis kang makakagawa ng bagong Facebook ad account. Okay? Okay. So, yun lang guys. Maraming salamat for joining the session tonight. I hope marami kayong natutunan. And yeah, it's my pleasure na pati napunta tayo sa X ngayon. So, ayan, maraming salamat. I'll see you tomorrow dun sa mga nalilito sa Metrics, yung tanong kanina kung saan makikita yung results. Mag-move on ka na nga lang. Okay, thank you and I'll see you 7:30 same time. Bye-bye. Bibili ka ba ng Mustang, sir? Pwede. Miss Moy talagang may next year pa siguro. Message mo ako sa page. May next year pa siguro. Thank you so much guys. I'll see you tomorrow. Bye.